Good morning, Rason. Thank you for inviting me. Dalawang tanong lang po for Chairman Cardema and our two election lawyers. Chairman, ano po ng update sa kaso ng NBI tungkol sa umano'y illegal na unlawful utterance daw na sinabi niyo raw sa walang inilabas na TRO ng Korte Suprema para pigilan ang pagsuko ni BRRD sa ICC? Yan, isa pa yan. Yung NBI, baka hindi nyo alam, yung NBI, sinabi na ako, pinadala na ako ng humarap ako sa kanila. May kaso daw ako. Walang naka-attach. Punta ako doon, kasama yung abogado ko. Ang sinabi ko, tinanong ko, kasi tawag pa nila, Yusek, pasensya na ha, nautusan lang kami. Actually, yun yung mismong nasabi. Pasensya na, Yusek, nautusan lang kami. Anong kaso? Attorney sila eh. Unlawful utterance. Sabi ko, ano yun? Kailan yan? Nung March 11. Saan? Sa Villamor Air Base po, mga 8 p.m. po to 9 p.m. Sabi ko, yan yung araw na si Pangulong Duterte dinala doon sa loob ng Villamor Air Base at nandun kami sa labas at meron tong 3,000 Pilipino na nasa harap namin. Ang sabi sa akin ng NBI, baka po kasi kayo yung makakos ng galit nila. Sabi ko, kaya nagpuntahan yung 3,000 doon, galit na talaga sila. Hindi aalis yan sa mga bahay nila ng gabi para lang puntahan si Ronald Cardema. Pumunta yan dahil galit sila doon sa nangyayari. Nagkataon lang ako yung nasa harap at may mga iba pang kasama. Ang sinasabi nila, sinabi ko daw na merong TRO. Ang sabi nung abogado may TRO. Yun lang nga sabi ko. Hindi naman ako party doon sa nag-file ng Sabihin ko sa inyo, 15 kami doon nagsabi, nag-i-speech na sinabi ng abogado may TRO. Yun ang kinakaso sa akin ng NBI, unlawful utterance. Sabi ko, walang sa dami-dami ng kinidnap, pinapatay ngayon sa Pilipinas, may natatagpuan, yung bangkay nasa maleta, may pugot na ulo, may mga businessman na Filipino-Chinese, 12 na daw yung nakidnap. Ang iniimbestigan nyo NBI, yung parang pangmarites lang sa barangay, unlawful utterance. Bakit kayo binibigyan ng Kongreso ng 2 bilyon na pondo taon-taon kung ganyan lang pala iniimbestigan nyo? You are also contributing to the political persecution being done by agencies to the opposition. At yan lahat ang backlash. Pumupunta kay Bongbong Marcos, kaya nga galit na rin si Bongbong Marcos. Wala na siyang maigilos. Dahil lahat ng ginagawa nyo, pamumulitika sa iba't ibang ahensya, akala nyo natutuwa yung boss nyo, lahat ng galit ng Pilipino, humahataw sa kanyang mukha. At nakita niya ito, natalo yung kanyang mga kandidato sa 2 key cities ng Mindanao, sa key province ng Visayas, at sa Kapitolyo ng Pilipinas sa Maynila, at sa maraming lugar pa. Kaya pinapatigil na kayo ni Bongbong Marcos. Pinagre-resign na nga kayo para mabigyan man lang siya ng tsansa to redeem himself to the Filipino people. Eh kayo, patuloy pa rin. Di ba? Alam nyo, ganyan talaga sa burokrasya eh. Pasipsipan ng pasipsipan. Pero baka sana, ma-realize nyo ngayon linggong ito, na puno na rin kahit yung boss nyo, hindi na siya makahinga, hindi na siya makakilo sa dami ng sinasampal sa kanya. Hindi naman sa inyo sinasampal eh. Sa kanya lahat ng sinasampal, lahat ng pinagagagawa nyo sa iba't ibang ahensya ninyo. One last question po for kasama, nandiyan kayo sa media, kami, ibinoto ng mga Pilipino, ay nagsasalita para baguhin yung mga bulok na sistema sa COMELEC na yan. At kung hindi natin gagawin ito, talagang mananahimik sila, business as usual na naman. Eh, nakasabay nating nagalit, may mismong boss nila, Presidente ng Pilipinas, hindi naman namin kaalyado si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Eh, naramdaman ni Bongbong Marcos ang daming galit na Pilipino, natalo ang kanyang mga kandidato, at nung nagsalita ang taong bayan kung sinong gusto nila, pupolitikain pa ni COMELEC, eh di lalong nagalit si Bongbong, itigil nyo na yan, mag-resign muna kayo lahat. Tanungin nyo si Chairman George Garcia, bakit wala kang tiwala sa panawagan sa wisdom ng iyong Pangulo na nag-appoint sa'yo na magpasa ng resignation lahat? Ang dami yung technicality, hindi ako kasali dyan. Yung kasamahan mo sumama. Ikaw, kinakabahan ka baka i-accept ng Pangulong Bongbong Marcos ang resignation mo at i-accept yan. Dahil ikaw naman talaga ang huling namulitika bago siya nagalit ng ganyan. Chairman, oo naman ako nga, walang tiwala sa wisdom ng Pangulo, siya pa. Anyway, seriously,
Ang suggestion ko, very brief lang to, kasi gusto ko main, we will save the best for last, si Harold. Ang aking suggestion, yun nga, katulad na sinabi ko, Committee on Suffrage, mag-hold tayo ng legislative hearings, mag-invite ng resource persons. Invite nyo si Chairman Garcia, hindi naman siya pwedeng tumanggi kahit Independent Constitutional Commission. He is still subject to legislative inquiry. Sampinan nyo. Pasagutin nyo, paglabasan nyo ng mga dokumento. Sama nyo yung mga katulad ni Attorney Harold. On that basis, aside from the fact na makakakuha tayo ng mga impormasyon at saka mga statements na maibabago yung Omnibus Election Code, siguro isama na natin doon na very strict yung grounds for suspension of proclamation. Lagyan natin ang process, hindi yung very vague na when even the standard of evidence of guilt is strong, is very vague. Dapat yun, pag may disqualification, kahit summary hearing, pag-receive ng evidence, kasi katulad doon sinasabi niya, yung complaint ng Kabataan Party List, meron doong questions of fact, hindi lang questions of law yun. Sa isang paglilitis, para ma-consider kung totoo o hindi yung factual issues, dapat may ebidensya, testimonial and documentary. Yung sa Kabataan Party List, yung reklamo sa Duterte Youth, wala naman nag-testify, wala nagbigay ng dokumento. So, nasaan yung factual issue? Sarado na yung proceedings without the complainant giving testimonial or documentary evidence with respect to the allegations ng vote buying, mass murder, etc. kabulastugan, o bago serious yung allegations. Engkoy. Dapat yan, yung Omnibus Election Code, lagyan ng proceedings. Yung bago ma-suspend ang proclamation. Hindi entirely discretionary on the COMELEC. Ang nangyayari ngayon, full discretion yung COMELEC eh. Ito, suspend natin proclamation. Ito, suspend natin. Ito, hindi natin sususpend. Hindi po pwede yun. Plus, kung makakakuha tayo ng enough evidence, yung ginawa nila kay Vice President Duterte, di ba? What is sauce for the goose is sauce for the gander. On the basis of information obtained during the legislative hearing, pwede na mag-file ng impeachment. At least may ebidensya ka na. Gawin natin yun. At Chairman, anyway, may 3 seats ka eh. And I'm confident na mapoproklama ka. Nanalangin na ako, nakita ko na sa aking third eye na napoproklama kayo. Pero seriously, gawin natin yan. First order of the day, habang sariwa pa. Nandiyan si Attorney Respicio, imbitahin natin. Imbitahin din natin sila, hear their side. Patas tayo. Danya natin makikita kung anong depekto ng Omnibus Election Code. I-codify natin. Ang gulo na kasi po ng election laws ngayon. Ang dami-daming yung mga rules na nanggagaling sa COMELEC lang, administrative rules, i-codify natin into law. Mas maganda po yun eh. And then, lagyan natin ang procedure, yung proclamation, ilagay natin mabuti kung anong dapat, step by step in detail. Yung sinasabi ng Attorney Respicio, huwag i-connect, dapat walang in-between na transparency server, COMELEC, ilagay natin sa batas lahat yon at pag may violation noon, pwedeng for that particular area or kahit nationwide, mag-failure of elections. Dapat po, ganun kahigpit because we are talking about elections. Elections are the lifeblood of a democratic and republican government. Without credible elections, hindi po magiging matibay ang isang demokrasya. Thank you. May patanong lang dito sandali. May maraming nanonood na journalist sa Facebook Live. Si Ivan Saldaheno and 3 other journalists, sinabi nila, just got news that BH party list was already cleared at the division level of COMELEC and could be proclaimed if they get clearance from NBank. Does that give you in Duterte party list more confidence that you would be cleared eventually? Question from Ivan Saldaheno, isang journalist, and 3 other journalists watching via Facebook Live. Pangalawang question naman dito, galing kay Mr. Rolando ng Manila Standard Newspaper. Good morning. I am curious to know if Chairman Cardema plans to return to Congress himself, similar to what former Sagip Congressman Marcoleta did
after withdrawing from the senatorial race in 2022 since you won 3 seats. Kaya ba ho ay uupo daw ba as congressman? Sabi ni Rolando Dan ng Manila Standard. Unang tanong muna yun tungkol sa BH party list, saka may nagtanong din dito journalist, ginag din daw yung disqualification case against Erwin Tulfo just now. Ano reaction daw? So, noong Lunes, dalawa kami. BH and Duterte Youth Party List. Kay BH, ang sabi, merong nag-file ng disqualification last week against them. Sa Duterte Youth Party List, dalawa rin yung sinight actually. Yung 2019 na pending ng Kabataan Party List, at 2 weeks ago, nag-file na naman yung miyembro ng Kabataan Party List ng red tagging daw. Masabi ko sa inyo, kung dinismiss yung kay BH, hindi pa daw kasi niya natatanggap yung reklamo, kaya dinismiss. Kumbaga hindi hindi equal yung treatment. Wala bang alam si BH doon sa kaso, inano siya, sinuspend. Ganun rin yung sa amin 2 weeks ago, hindi pa namin nakikita yung red tagging na kaso sa amin. Pangalawa, masabi ko sa inyo, hindi ako nagre-red tag. Miyembro ako ng Kabataan Party List dati sa UP Los Baños at Bayan Muna. 3 classmate ko, batchmate ko sa League of Filipino Students at sa Kabataan Party List, patay na bilang NPA. Pag ako nagbabanggit ng NPA na related sa Kabataan Party List, binabanggit ko mismo yung pangalan kung saan namatay na encounter ng AFP o PNP. Hindi ako yung katulad ng iba sa gobyerno na, oposisyon yan, NPA yan. Hindi ako ganun. Miyembro nga ako ng Kabataan Party List dati at Bayan Muna eh. Kaya pag nagbabanggit ako, sinisigurado ko, yun ang tunay na miyembro nila na napatay bilang NPA. Pangalawa, yung sinasabi nila, hindi ko pa kasi nakikita yung kinaso nila 2 weeks ago eh. Pero, ang inuulit-ulit lang namin sabihin kasi, may pending case sila mula sa Government of the Republic of the Philippines, final sa COMELEC. Ang nag-file, Office of the Solicitor General, nakapirma yung napakaraming solicitors doon. At yung OSG mismo, SG. At NTF-ELCAC, yung mga general. Yun na sinasabi ko na pinuprove ng mga general at ng mga abogado na yung meron sila mga miyembro na napatay bilang teroristang NPA. Hindi ko kasi maintindihan dito sa mga kasamahan ko dati sa Kabataan Party List. Ang duwag ninyo, yung ibang kumakatawan sa inyo sa Kongreso, yan yung ayaw umakyat sa bundok o na bisibisita lang doon. Hindi naman kayo bobo. Ayaw nyo pang aminin na meron. Yung spokesman nyo sa UP Cebu, si Cadalia, spokesman ng Kabataan Party List, napatay bilang terorist ng NPA last month. Ayaw nyo naman aminin. At marami pang iba kaya kong banggitin yung mismo mga pangalan. Kaya pag binabanggit ko mismo yung pangalan ng miyembro natin dati sa Kabataan Party List na napatay bilang teroristang NPA, pare, ang bobo naman, hindi naman red tagging yun. Katotohanan yun. Diba? So, masabi ko sa inyo, kung dinismiss yung kay BH dahil may nag-file sa kanya last week at hindi pa niya nare-receive yung kopya, ganun na rin yung sa amin dapat. Kasi nag-file sa amin ng about red tagging 2 weeks ago, hindi pa namin nare-receive. At kahit ma-receive namin yun, madaling sagutin yun. At kung mawala na yun, ang pending na lang yung Kabataan Party List case pa rin noong 2019, nabanggit ko na sa inyo kung gaano kahawsyaw at kung gaano itinaas nila sa Supreme Court, dinismiss ng Supreme Court for lack of basis. Diba? Kaya, Chairman George, naging abogado kita. Kapag kami hindi mo pinroclaim, sabihin ko talaga, ha? Alam ko lahat ng sikreto dyan sa COMELEC na ikaw mismo nagsasabi sa akin, pare. Huwag mo kaming isali. Dito sa mga business as usual na, oy, may lumapit, kaso, nangungulikta kayo ng kaso, ha? Huwag nyo kaming isama dyan, pare. Sabihin ko sa inyo, yung amin, meron kaming nilalabanan para sa bansang ito, laban sa mga NPA at pumapatay sa mga tropa ng gobyerno. Ang aming kandidato, galing mismong Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy. Pinakabata at handang makipaglaban lalo pag naging 3 kami sa Kongreso. Pinipigilan ninyo, akala nyo, oy, kaso, kasama na naman yan sa mga kaso. Nagagalit na si Bongbong Marcos dahil pati to pinupolitika nyo, merong national security concern itong kasong ito.
yung nagkaso pa sa amin, Kabataan Party List, at pag kami na-disqualify, pag hindi nyo pinaupo yung taga-PMA at PNPA, kanino pupunta yung seat? Kay Gabriela pa. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo kami isama doon sa mga business as usual dyan. Nung sinabi ko to last time, ang sagot lang ng COMELEC, yung parang, paintindihin na po natin yung bugso ng damdamin, okay na po, hindi na daw nila sasakyan yung bugso ng damdamin ko. Para hindi pa ako nakakainom ng Losartan, sabihin ko sa taong bayan kung ano yung sinasabing business as usual ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag sinama nyo kami dyan sa mga business as usual nyo, na nangongolekta kayo ng kaso dyan, ha?